Welcome to our North Luzon Loop, ang dream ride ng mga siklista. Sinubukan nila Biker Art, Ride the Green Biker, hashtag siklistang matangkad, at syempre, yours truly, Bino TV, hashtag siklistang mataba, at kami, ang Jont Bikers. Tinawag na Jont Bikers dahil mahilig kaming mamasyal kahit manandalian lang. Ngunit ngayon, 10 araw ang sinulit dahil malamang hindi na mauulit. Kaya samahan nyo kami sa mahabang padyakan at kulitan sa daan at alamin kung ano-ano ang mga pwedeng maranasan ng mga siklista sa ride na to. Iba't ibang klima, kondisyon ng daan, magagandang tanawin, ahon, lusong, patag, lubak. Kompleto regados to. Sigurado, hindi ka mabibitin. So, ano pang inaantay nyo? Let's do this! Come on! Day 9. So, dito kami sa San Fabian Tumuloy. Maraming salamat, Papa Rox, saka Ma'am Kimberly. Salamat sa pagpapatuloy sa amin. Ayan, mga certified. Malapit na ma-certified North Luzon Loopers. So yun, dahil along the way ang Manawag Church, sinadya na din namin para makapagpa-picture. Dito ang daan nyo, kanan. Diretso lang. Tapos may makita kayong parang diversion na may kalsada sa taas. Kanan kayo, tundan nyo lang yun. Barangay Babanbanan. Kakanan na tayo sa next stop. Ayun na yung diversion road papuntang Marcos. So dito tayo kakanan. Ayun. Oh, luwag. Ayos, kids. Urdaneta. Nasa Urdaneta na tayo. So, pagdating dito, na tayo to Manila. Ayan, kitang kita, walang daya. Manila, Manila, all the time that you know. So, buko muna tayo dito habang nag-aantay sa kanila. Kaya mabiling buko. Buko! Art, nakapunta doon naman. Kakain na sana. Unang kain. Alright, time check 11:58. Saktong katanghalian, no? Time check 12:05, kilometer 1125, Villas East. Time check 12:50, Moncada, kilometer 1144. Habang patag, naka 30 kilometers na kami. Naghanap na lang kami ngayon ng kapihan. Buti na lang kumulimlim, hindi na ganun kainit. Umuulan daw sa Maynila. Bakit? Stay safe mga tao dyan. Ako nga, pick up coffee. Pasok tayo dyan. Bakit dyan, Art? Alright, alas 2. Nag-iisip kung last 25 kilometers or damihan pa namin. Kasi alas 2 pa lang eh. Hindi naman kasi ganun kainit. Jake na lang mamimili. Hindi kami magkasundo ni Art. Si Jake na lang. Ray, ano gusto mo? Mag 100 muna tayo? 120 ganon. Phil. Siguro mo rin sa amin. Ikaw na nga tayo na kami. Hanggang alas 5. Pagkaiba nga kami. Alas 5 mo ba? Alas 5 ano? Alas 5? Konti na lang naman eh. Pahinga lang kung saan makakita doon. Basta makapag-check ita alas 6. So, Yun. Hold lang ako.
masakit pag ano yung magla. Mamaga ang panjay ko, awa namang. Sa mga di pa nakakapanood ng Day 8, sumempla nga pala si Rai kaya namamaga ang paa niya ngayon. Sobrang habang patag ng daan dito sa Tarlac at medyo maluwag kaya naglalaro kami sa Gedli para malibang. Ito na ang mga Hokage. Ito ang ikatlong busit ka. May tango tayo, Trango. Mama, hegero na. Shout out kay Ista to pasok. Nasa eskwela. Mga taga-Kapas lang kayo? Opo. Nice. So may mga idol. Nakita po na yung grupo. Pangalan mo? Search po. Ren. Nakapixi. Bino. And ito. Shout out po. Shout out. Ren. Uy, salamat. Ingat kayo, ingat. Bye-bye. Shoot. Suspect. 6'1" ang height pero hindi marunong manligaw. Puro bike ang inaatupag. Ha? Atop. Suspect. Bike ng bike. Hindi naman napayat. Kakakain mo yan. The Kapas National Shrine in Kapas, Tarlac, Philippines is not just any memorial. It's a mind-blowing tribute to the Allied soldiers who suffered through the living hell that was Camp O'Donnell during World War II. This shrine, my friends, wasn't just thrown together haphazardly. Oh no! It was meticulously crafted by the Philippine government to pay homage to those brave soldiers who faced the horrors of the infamous Bataan Death March. It's a place that'll make you stop dead in your tracks and ponder the unimaginable sacrifices made by those heroes. Kami ngayon sa Citos Drive-In. Tabi lang ng ano ba yun? Death March Monument dito sa Kapas, Tarlac. Stay muna kami dito para makapagpahinga bago tapusin ang aming last 100 km. Ganun dire muna kami. Salamat sa mga. Paris ba meron? Sabi kaya ka, Mga pare. Kakain mo na kami. Sige.